Bago ang lahat, papasok ng free agency, sinabi ni James Harden na hindi siya nag-aalala na wala siyang championship sa kanyang resume. Pero binanggit din niya na naghahabol pa rin siya bago siya mag-retire. Mukhang kabaliktaran yun ng kay Russell Westbrook na parang since Los Angeles days pa tinanggap na at sinukuan na niyang mananalo siya ng championship. Going 37 na kasi si Harden papasok ng season. Limited time na siya para makakuha ng championship. Ang easiest way or pinakamadaling paraan na lang yung tinatawag nilang free ride. Pumunta sa isang contender na team, magpababa ng husto ng kontrata at dun siya pwede makakuha. Parang si Dillon Jones ngayon, nakadalawa na agad. Sa last 6 years, hindi kasi rin naging maganda yung run ni Harden or talagang minalas lang talaga siya since umalis siya ng Houston. Nakakapasok naman siya ng playoffs kaso laging nawawala. Napupunta naman siya sa malalakas na teams gaya ng Nets, Philadelphia, Clippers at Cavaliers pero wala pa rin. Parang ang mas marami pa siyang napuntahang team since Brooklyn kumpara kay Kevin Durant. Baka nga sumunod pa tong si KD. Base pa kay Harden, ang namintis talaga niyang championship run nung time ni Chris Paul na na-injured siya. Tapos ang katapat nila yung dynasty pa ng Golden State. Pero hindi lang yung injury ni Chris Paul ang problema nun eh. Dapat makakakuha pa ng isang player ang Rockets noon na pwedeng isama bilang trio nila. Pero si Chris Paul noon medyo may pagka-selfish. Ayaw magpababa ng contract. Kinuha niya yung max contract. Pero kahit makalagpas sila sa Golden State noon, ang makakatapat naman nila yung halimaw na LeBron. May chance sana sila nung Brooklyn nung lumipat siya noong 2021 kung saan nirecruit pa siya noon ni Kevin Durant. Nag-sacrifice na rin siya ng role para sa team kaso nagkaroon ng problema si Kyrie na injured din nung playoffs itong si Harden. At hindi nagtagal, inabando na rin ni James Harden yung Brooklyn at pumunta ng Philadelphia. Iniwan niya yung role bilang pagiging scorer at naging playmaker. Base pa kay Harden, nagpababa siya ng contract para lang sa team na wala naman nangyari. Hanggang Philadelphia lang din yung sinabi ni Harden na talagang nawala yung swagger niya bilang isang top scorer. After kasi ng issue niya sa Sixers at lumipat siya ng Clippers, 2.5 season din siya nun. Kasi yung Sixers at Nets, yun pa rin kasi ang prime years ni James Harden, 30 to 32 years old. Particular pa yung sa Brooklyn kasi pinabayaan lang di umano ni Kevin Durant na merong issue si Harden at si Kyrie, imbes na siya yung umasta na leader ng team. Na biglang nawala na lang yung prime ISO James Harden. Kaagaling lang ni Harden nun sa 3 straight season na merong 30 to 36 points per game bago siya napunta ng Brooklyn. Ang ginawa pa ni Kevin Durant at nitong si Kyrie nun, ang sinisi si Steve Nash na sinabi nilang parang wala silang coach. Si James Harden naman nung dumating sa Brooklyn, hindi organize ang offense. Galing siya sa organized offense nitong si Mike D'Antoni. Kaya hindi siya napakinabangan ng husto. Kaya nung napunta ng Philadelphia si James Harden, iba na talaga ang role niya. Hindi na siya yung prime isolation na player kundi playmaker na. Dahil yun ang naging role niya nun sa Brooklyn. Pumapasok pa rin naman ng playoffs itong si James Harden habang nasa Philadelphia. Masasabi ding nagsimula kay Kevin Durant kung bakit bumagsak ang karir nitong si James Harden or nawala yung chance siyang manalo ng championship. Pero pwede ding sabihin, meron din dalang malas. Mula nang umalis si Harden sa Houston, yung mga napuntahan niyang team, meron doon nakakalimot maglaro. Sa Brooklyn, nakalimutang 3-point shooter pala si Joe Harris, hindi nagtitira ng playoffs. Or nakalimutan ng bola kung saan yung butas ng ring. Sa Sixers naman, nakalimutan ni Embiid na may playoffs pala. Kasi halimaw siya sa regular season noong 2022 at 23 na magkasama silang dalawa ni James Harden. Si Embiid back-to-back leading scorer noong 2022 at 2023, 30 points per game at 33 points per game. Pero sa playoffs, dalawang sunod si Embiid na bumagsak ang average. Meron lang si Embiid na tig 23 points sa dalawang season na kasama niya si Harden. Ang laki ng binagsak nitong si Embiid sa playoffs. Parang nakakalimutan niyang dominante siya at nanalo pa siya ng MVP. Nang umalis naman si James Harden sa Sixers at lumipat ng Clippers, si Embiid no nag-average pa ng 34 points per game kahit meron siya mga injuries. Sa playoffs, nagkaroon siya ng 33 points per game.
Yun din ang huling pagkakataon na naalala ni Embiid na dominante siyang player. Ng 2024 naman, nasa Clippers na siya nun. Si Kawhi naging All-Star kasama pa si Paul George. Pero pagdating ng playoffs, hindi na nakalaro ng maayos si Kawhi o nakalimutan niyang maglaro ng maayos. Si Paul George naman mula sa pagiging All-Star parang naging timo na Tobias Harris kasama si Harden sa postseason. Pero ng 2025 naman, nakabalik sa playoffs itong Clippers at nakabalik naman si Kawhi na nag-average ng mataas. Kaso nga lang si Harden nakalimutang maglaro. Kaya parang lahat ng pinuntahang team ni James Harden may nangyayari sa player na kasama niya kahit dominante pa sa regular season. Tapos bigla na lang nakakalimot ng postseason. Mukhang tinatamaan ng kamalasan. Imposibleng nagkataon yun eh. Pwede siguro kung isa or pwede pa pag dalawa pero pag tatlo sigurado na yun. Posible pa magkaroon ng pang-apat na team si Harden dahil based sa report, i-retain naman talaga ng Cleveland itong si Harden at si Schroeder. Magdi-decline si Harden ng player option para pumirma ng $60 million na kontrata sa loob ng 2 taon. Si Schroeder naman, i-retain pa rin yung kontrata niya. Based din kay Dan Gilbert, hindi nila basta-basta maibabalik yung dating lineup nila for next season dahil bago matapos yung finals, nasa above $200,000 pa sila sa second tax apron. Na nung nag-take effect na mga kontrata ng mga player, bigla silang naging negative $200,000. Aangat ulit yan kapag si Harden pumirma ng panibagong kontrata or umalis siya ng Cavaliers. Based pa kay Harden, gagawin niya ang lahat para sa Cleveland for 2027 season. Pwede kasi siyang magpababa pa ng nasa $30 million per year until $25 million. Dahil based naman kay Bobby Marks, pwedeng pumirma si Harden ng $56 million sa loob ng 2 taon. Yan ay para ma-retain si Jarrett Allen or kaya si Schroeder sa lineup. Out of the question na si LeBron kung makakabalik pa ng Cavaliers dahil nga gipit na sila sa tax apron. Kasunod din kasi yan ng 2026 offseason si Donovan pipirma ng $272 million sa loob ng 4 na taon. At kung hindi siya pumirma ngayon taon, sa susunod naman $352 million. Papatak yun ng $60 to $70 million per year. Parang one last shot na kay Donovan at kay Harden sa 2027 season. Kung mariretain pa ng Cavaliers si Harden sa ngayon. Ito ay kung ang Cavaliers mag-iisip na hindi na ibalik si Harden or merong bawasin sa lineup talaga ng Cleveland. Dahil dati kahit lumagpas sa second tax apron, tataas lang naman kasi yung tax na babayaran. Pero ngayon kapag lumagpas ang second tax apron, merong mga player or mga free agent na hindi sila pwede makuha. At meron din mga player na hindi nila pwede i-sign or malilimit sila.